Sa ilalim ng Memorandum Circular 52 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Hunyo 4, isinasaad dito ang direktiba sa lahat ng ahensya at tanggapan ng gobyerno sa pag-awit ng bagong Pilipinas na kanta at panata tuwing may flag ceremony. Ang naturang kautosan naman ay umani ng iba't ibang reaksyon. Para naman kay Senator Aquilino Coco Pimentel III, hindi dumaan sa tamang diskusyon at batas ang Memorandum Circular 52. Basta-basta lang? As a lawyer, ang una kong tinignan is the power there? Di ba ganyan parating classmate ang ating tinatanong eh. Pagka mag-issue ang isang agency ng gobyerno ng isang kautusan, ang tanong parati natin nasa kapangyarihan ba niya o jurisdiction niya yung subject matter ng kanyang inisyo. Meron tayong batas. Sinabi doon kung paano na tayo mag-observe ng flag ceremony. Sinabi doon na kailangan kantahin with fervor ang lupang hinirang, tapos mayroong panunumpa sa watawat. So, kaya nga, sobrang taas na. Lahat ng elemento ng flag ceremony na pagka-imandato mo, kailangan idaan mo sa batas. Sa ilalim ng Republic Act No. 8491 Section 19, kailangan idaan sa batas. Ang opisina ng Pangulo sa rekomendasyon ng institusyon ay maglalabas ng mga tuntunin at regulasyon para sa wastong pagsasagawa ng seremonya ng watawat. Paglilinaw naman dito ni Senator Pimentel. Meron doon Section 19 na mukhang ang interpretasyon ng sumulat ng Memorandum Circular na yan ay pwede nilang dagdagan. Ako kasi ang interpretation ko dun sa law na yun, pang IRR lamang yun, implementing rules and regulations, hindi mo pwedeng dagdagan. Hindi pwedeng dagdagan. Kaya pag-usap na lang natin, i-review na lang yan para i-review para hindi na tayo humantong sa kaso-kaso. Ayon pa sa buting senador, hindi maaaring ipilit ng kasalukuyang administrasyon sa publiko ang nasabing kautusan, lalo na at hindi ito dumaan sa batas at makakaapekto ito sa kaisipan ng taong bayan. Yung arrangement kasi, classmate, nakabanggit din doon sa batas kung paano siya kakantahin. In accordance with the arrangement of Juan Felipe. So, yun po yun, pati yung, so diyan yun. Pa yung mga anak yung, na, meron kasi, mga bangag. Meron kasi section doon na posibleng tayo mga lawyers, iba interpretation. Ako, sa tingin ko na mas tama yung interpretation ko, pang IRR lamang po yun, hindi mo pwedeng dagdagan. Kasi nga, lalo na kung mga, kasi pag pipilitin mong kantahin or isumpa, ang naapektuhan mo na dyan yung thought processes na, yung pag-iisip na po ng tao Hindi pwedeng manduhin yan na unless mga representatives na nila ang nagsabi through a law, para meron naman silang buwelta na political dun sa mga congressmen at saka senador nila, diba? Na ginawang imposition yan. Sa ngayon, ang lupang hinirang ang inaawit tuwing may flag ceremony at mahalaga ito sa pagkatao at kasaysayan ng mga Pilipino. Patunay na ang liriko na nagsasaad dito na tayo ay handang magpakamatay at ialay ang ating buhay para sa inang bayan. Pero bakit nga ba nais itong baguhin ng Administrasyong Marcos? Ito ang naging tugon ng dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Well, ginagawa lang po yan kapag nais niyang sakupin ang pag-iisip ng taong bayan. Natanggapin ang lahat ng mga nangyayari, bagamat alam po natin na ito ay lumalabag sa ating saligang batas at linalabag ang ating pagkatao. Ito si Jane Conita. Okay. May comment lang ako dito. Mr. Marcos Jr., hindi kita tatawagin presidente kasi para sa akin hindi ka presidente. Mr. Marcos Jr., bakit palitan mo? Bakit, hindi pala palitan, bakit gusto mo pang dagdagan? Yang awit na yan. Ano ang gusto mong patunayan? Ano ang gusto mong patunayan dyan sa Bagong Pilipinas hymn mo? Anong gusto mong patunayan? Wala namang mangyayari. Lilituhin mo lang ang utak ng taong bayan.
Marami na nga ngayong mga Pilipino na hindi na makamemorize ng lupang hinirang, ng bayang Magiliw, tapos gusto mo pang dagdagan ng bagong Pilipinas. Dagdagan mo yung utak mo ng bagong Pilipinas. At saka, kayo muna, pamilya, papaawit mo muna kay Sandro yan. Si Sandro munang papaawitin mo nitong bagong Pilipinas. Ipamemorize mo muna ito bago ka magkaman sa mga taong bayan. Mabaho ka pa nga sa putik sa mga taong bayan, tapos gusto mo pang pipilitin ang taong bayan na kailangan nagpalabas ka agad ng memorandum na kahit bawal. Sabi pa ni Senator Coco Pimentel, wala yan sa batas. Hindi pwedeng ipilit at hindi pwedeng dagdagan ang lupang hinirang. Ang ganda-ganda na ng mga wordings ng lupang hinirang. Dagdagan mo pa ng bagong Pilipinas para talaga mayroon kang maipagyayabang na yung awit na yan, yung hemp na yan galing sa iyo. Baguong ka, Marcos Jr., baguong ka, hindi bagong Pilipinas. Baguong ka kasi baho ka pa sa tai ang administrasyon mo ngayon. Sa panggigipit mo sa taong bayan, sa korupsyon, wala kang pakialam sa kahirapan ng taong bayan, tapos paawit-awitin mo pa, dagdagan mo pa nitong bagong Pilipinas. Kahibangan itong ginagawa mo. Utak mo talaga ang ayusin mo. Ang daming problema sa Pilipinas na dapat mo bigyan ng pansin, pero ito pa ang pinagkaabalahan mo, dagdagan ang lupang hinirang, binabago yung mga logo, gumagastos talaga ng pera, nagwaldas talaga ng pera, na wala namang problema sa mga lugo-lugo. Puro kahibangan yung utak mo. Ang utak mo, ang baguhin mo. Huwag mo na kaming, dahil isusumpa ka namin. Pag ipilit mo itong bagong Pilipinas hemp mo, ginugutom mo na nga ang mga Pilipino, ang taong bayan, tapos dagdagan mo pa. Diyos ko, mahihimatay na yung mga estudyante dito pag nag-flag ceremony sila sa school dahil ipaano daw to sa mga eskwelahan. Talaga daw ipapaawit itong bagong Pilipinas hemp niya. Hihimatayin na ang mga estudyante nito. Dahil marami siguro yung pumapasok sa eskwelahan na walang kain, walang breakfast. Tapos, ang taas-taas pa. Imagine, mag-awit ka pa ng bayang Magiliw. Tapos, mayroon pang panunumpa sa watawat. Tapos, idagdag mo pa itong kalukuhan mong bagong Pilipinas mo. Ikaw muna at yung mga anak mo. Unahin mo muna pagpamemorize nito bago mo ito ipilit sa mga Pilipino. Kagaguhan ito. Ikaw ang sumusunod. Huwag mong ipilit dahil labag sa batas yan. Ang bilis mong magpalabas ng memorandum kahit wala sa batas. Dahil sabi pa ni Coco, bawal magdagdag. Ano ito? Kalukuhan. Huwag mong ipilit ito. Dahil mas lalo kaming nasusuka sa'yo. Bagong Pilipinas. Hindi nga kayo hindi nga kayo maayos makapagsalita ng Tagalog. Kung totoo kang talagang Pilipino, hala nga. Yung anak mong si Sandro. Makapagsalita ba kayo ng maayos na Tagalog? Lintik, kayo muna. Ipamemorize mo ito sa mga anak mo. Kasi kayo ang leader Ang gusto lang talaga ni Marcos Jr. na lahat ng gusto ng balak ng kabangagan sa utak niya, gusto niya sundin ng mga Pilipino. Yan ang nasa utak niya ngayon. Kasi siya ang presidente, siya ang nakaupo, ang akala niya, siya talaga ang hari. Lahat ng gusto niya masusunod. Nakalimutan ng bangag mo, nakalimutan mo bangag na nakaupo ka dyan ng hinayupa ka, binuto ka ng mga taong bayan. Kaya wag kang basta-basta umaasta na ikaw ang kailangang masusunod. Kailangan mong i-ano sa mga taong bayan kung gusto ba namin o hindi. Pero ngayon, ang desisyon namin, lumayas ka dyan sa posisyon mo. Resign ka dyan dahil wala kang silbi.
inutil ka, ginugutom mo ang taong bayan ngayon. Marami nang gumagapang sa hirap, wala kang silbing presidente, traidor ka sa Pilipinas, ipapahamak mo pa kami sa gira. Yang idkasite na noon, pagdating yan sa simula, niluluko mo pa ang taong bayan. Ang sabi mo, na para sa mga kalamidad lang yan, tutulong sa mga kalamidad, kung mayroong mga bagyo, lindol, hinayupa ka, wag mo kaming gaguhin, kay hindi bangag ang utak namin na katulad mo. Niluluko mo, isa kang traidor sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Hindi mo gampanan yung trabaho mo bilang presidente ka, puro panluluko. At itong araw na to, kalayaan, kung ano na namang pa-speech mo, nawala sa utak, lutang ka. Dahil memorize lang, nakabasa ka lang, scripted. Kaya itong kalayaan na to, itong araw na to, araw ng kalayaan, hindi ito araw ng kalayaan, kundi araw ito ng kataksilan, at araw ito ng katrayduran, at araw ng mga magnanakaw na sa gobyerno ng gobyerno mo, at araw ng panggigipit, panghaharas sa Kingdom of Jesus Christ, pangmamalabis. Yun. Araw ng mga kadimunyuhan, walang kalayaan ang Pilipinas. Tandaan mo yan, under your administration, Marcos Jr. Walang kalayaan ang Pilipinas dahil sinisikil mo ang freedom of expression namin. Sinisikil mo lahat ang karapatan naming mga taong bayang magsalita. Anong kalayaan dyan? Nasa utak mo ba yung ini-speech mo kanina sa araw ng kalayaan? Memorize lang, di ba? Scripted lang. Baka binabasa mo, may salamin somewhere, nakalagay doon ka nagbabasa. Huwag mo na nga kaming utu-utuin sa mga speech mong drama mo. Alam na namin ang drama ninyong dalawa. Magaling ka dyan, Marcos Jr., sa mga speech mo, pero iba ang ginagawa mo. Panggagago sa mga Pilipino. Yan ang tandaan mo. Araw ng kataksilan, hindi araw ng kalayaan. Araw ng kadimunyuhan. Araw ng pangsisikil sa pinapatay ang demokrasya ng Pilipinas. Yan ang ginagawa mo. Tapos paano-ano mo pa sa amin? Ipipilit mo itong bagong Pilipinas hemp mo? Ikaw lang. Ikaw unang mag-memorize. Tingnan nga natin kung makaawit ka. Huwag mo nang lukuhin ang taong bayan. Mas lalo akong nasusuka pag nang narinig ko to. Wala kang nagawang maayos. Puro kabalbalan, kahibangan. Inayupak gobyernong ito.